social media mga kababayan, ang di umano'y bentahan ng mga bagahe ay racket daw ngayon sa social media mga kababayan ko. Ito po mga kapapakita natin. Sabi po dito, Manila International Airport naalarma sa mga bagahe naka-sale. Racket sa NAIA mga kababayan ko. What? Sale racket daw mga kababayan ko. Sabi dito mga kapatid, para maalerto po kayo, nakapost po ito ngayon sa mga social media. Yan. Inalerto ng Manila International Airport Authority o MIAA ang publiko na gayon din ng mga airline operator laban sa mga peking online account na nagsasabing binebenta ang mga nawala o naiwan na mga bagahe sa Ninoy Aquino International Airport. What? Ito mga kababayan, nasabi lang to dito, mga kababayan ko. Sabi pa dito, mga kapatid, inilabas ng ahensya ang babala. Sabi dito, inilabas ng ahensya ang babala kamakailan noong November 23 at pinayuhan ang publiko na huwag papatol sa mga online scammer tulad ng lumalabas umano na kamakailan na sang Facebook post mga kababayan ko nag na nagsisik na nagsaliksik naman ng Abante Tonight sa social media at naispatan ang FB post na may kinalaman sa ikinabahala ng Manila ng MIAA at ang naturang post at link sa Ninoy Aquino International Airport. Mga kababayan ko, sabi pa dito, eto pa, nakasaad dito sa Ninoy Aquino International Airport start of sale in 2023 from now. From now on, we will clear out our airport warehouse, sabi dito, and sell luggage that has gone unlocked for 6 months. Ninoy Aquino International Airport can dispose, sabi daw po ito doon sa post mga kababayan ko, of those suitcase origin charities event distributed by the Forgotten Lodge for only as 556.54 per suitcase. Click here, sabi dito, may link. Click here for more information, mga kababayan. Sabi pa, may kasama po itong litrato ng naturang post kung saan ipinakita ang napakaraming mga bagahe na ang signpost ay NAIA, lost baggage mga kapatid. Ito pinakita daw doon. Kasama ang presyo ng nagkakahalaga ng 556.54 pesos mga kababayan. Ayon naman sa pahayag ng MIAA, may protocol na sinusunod ang mga airline operators para sa safekeeping and disposal ng mga nawalang naiwan na bagahe. Selling those items online is certainly not one of them, ayon sa MIAA. We appeal for everyone to extremely careful and vigilant when browsing through the internet. Always exercise caution and engage in the online sellers. Do not be easy target of the scammers, pahayag ng MIA officer in charge, OIC Brian. Mga kababayan ko, yung nakikita nyo po, pag ito po ay nakita ninyo, ito, yan, nakikita nyo yan, yan mismo. Pag nakita nyo na nakapost, sabi, for sale, mga kababayan ko, wag po kayong kakagat doon, mga kapatid, mga kababayan ko, wag po kayong kakagat doon, Makamamaya nito, mga kababayan, may iba kasi sa atin sa totoo lang mengi-mengi na lang ang sasabihin ko. May mga mengi-mengi talaga mga kapatid na kapag nakakita ng mura, wow! Yung mga yung mga tipong ngayon lang nakakita o nakakita ng mura bibili na kagad. Kasi may mga nagkalat po ngayon sa social media, mga kapatid, na parang bagsak presyo. Ito po scam po to tuturo ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo anong mga scam to bago ko ipakita sa inyo yun. Dito kasi siya nag-umpisa. For example, nakakita kayo ng Shopee, Lazada. Ayan Lazada and Shopee na plastic. Ngayon, yung ibang mga businessman, mga kababayan ko, ganito ginagawa nila, marketing strategy.
Yung isang halimbawa for example, pabango. Pabango, pabango o pabango. Ang presyo nito is nagkakahalaga ng ₱180. Ang gagawin niya mga kababayan ko, kukuha yan ng isang Shopee bag, kukuha yan ng isang, Lazada bag o yung plastic, ilalagay niya ngayon ito. Ito ilalagay niya ito, ipapasok niya dun, pagpasok niya dun sa package, sa packaging nung isang ano, sa packaging nung isang, produkto, pagsasama-samahin niya 'yon, rumble-rumble, kahit ano mga kababayan. Tapos ilalabas niya do'n, sasabihin niya do'n, "Pull out, pull out po." Sasabihin do'n, "Merong pull out, ito pull out 'to." Sabihin gano'n, "Hindi kinuha ng customer, ibinebenta na namin." It's a scam para sa akin. Kumbaga na-marketing kayo, mga kababayan. Mostly gano'n ang ginagawa ngayon, na-market kayo. Kaya yung mga pino-post sa Facebook na bagsak presyo sale, na naka-plastic pa ng orange, nakaitim, pansinin niyo mga kababayan ko, pansinin niyo po 'yun. Hindi po 'yung galing sa mga ano, hindi po 'yung galing sa mga warehouse, mga kababayan, kundi minarket nila kayo, nilagay nila do'n para pagsugod ninyo, you are very excited at gigil na gigil kang makabili nung produkto na 'yon. Kaya nagmamadali ka kasi nakita mo, mystery. Kumbaga kung ano makuha mo do'n, sa'yo na 'yon, babayaran mo lang ng ganitong presyo, mga kababayan, 'di ba? Ganyan ganyan ang ano, ganyan ang diskarte ngayon ng mga nagma-market. Sorry for that, kino-correct me if I'm wrong. But some of the friends na nakikita ko na gumagawa ng gano'n sa kanilang online shop, mga kababayan, 'pag binaggage nila yung damit at kung ano ilagay nila, bahala sila, medium size, ganito, ganyan, whatsoever. Pinakamadali kasing market 'yun, eh. Tas papakita mo dun sa ano, papakita mo dun sa social media. Oh, sabi niya, "Oh, sige, lahat ng items na nakabalot, oh, ₱100 na lang." Pero ang halaga nung mga nandodoon is tig-ti-20 pesos, tig-sa ₱10, mga kababayan, tig-fi-50 pesos. O 'pag sinabi nila, lahat ng items na 'yan na nakabalot ₱100 na lang, eh, di magkakanda atat-atat ka ngayon. Eh, minsan may mga pakulo yan, kunyari lalagyan ng drone, lalagyan ng ganito, sabi ko kunyari may magko-content sa kanila, "Uy, nakakuha ako ng ano, nakakuha ako ng ano, nakakuha ako ng drone." Eh, di ito naman yung mga manonood, maaatat, pupunta ngayon sa warehouse, tapos maghahalongkat din, nagbabaka sakali sa ₱100 nila makakuha sila ng drone. Pero hindi nila alam mga kababayan ko na scam na sila do'n sa marketing strategy na 'yon, mga kababayan. 'Yan yung mga tipo na minsan ay nakakaligtaan natin. I came from a marketing, world. Talagang naging nagtrabaho talaga ako sa marketing. That is the strategy ngayon ng mga Chinese marketers, okay? Mga kababayan ko, strategy nila 'yan para maubos yung produkto nila. Ang bili nila sa China, tig sa ₱10, tig ₱50 pababa, benta nila sa Pilipinas, ₱100, tubo sila kalahati. Big time kaagad, 'yan ang diskarte. Pero dito mga kababayan ko, dahil usong-uso yung ganong sistema ngayon, mga kababayan ko, dahil usong-uso yung ganong sistema, ha, gaya usong-uso ngayon yon, ginagawa ngayon ng mga scammer na literal. Mga kapatid, literal na scammer ang gumagawa ngayon. Ang sabi nila dito, naglabas daw, di umano, etong NAIA, etong MIAA natin, mga kababayan ko, na binibenta na daw po yung mga na lost baggage sa halagang ₱556.44, mga kababayan. At ipinost po ito sa Facebook. Ang pinaka matindi nito, mga kababayan ko, dahil sa pag-post nila, dahil sa nauuso yung gano'n, akala ng mga Pilipino, mga kababayan ko, kagaya ito ng mga nakikita ninyo na pino-post na piso sale. Mga kababayan ko, magugulat kayo. Pagdating niyo do'n mga kababayan, magugulat po kayo, kaya nga sabi nila 'di ba, sa buong detalye, click here. 'Pag kinlik mo ngayon 'yon mga kababayan ko, do'n ka nila pagbabayarin through online. 'Di ba? 'Pag nabayaran mo na through online, TY ka na. Alam mo 'yan ang minsan ang sakit sa Facebook. Marami pong nai-scam diyan. Kaya mag-ingat po kayong mabuti. Huwag pong kakagat sa mga pakulo na 'to. Kapag nakakita kayo ng mura, medyo mag-isip kayo. 'Pag nakakita kayo ng mahal,
medyo mag-isip pa rin kayo. At kapag alam mong seryoso ka sa iyong binibili, mga kababayan ko, lagi mong titignan mga kapatid, lagi mong titignan. Kapag masyadong mabilis mong makuha ang isang produkto na sobrang mura at inaalok sa'yo ng inaalok, mag-isip ka, mga kababayan ko. Why this product is they pushing at pinipilit na bilhin mo? It means mga kababayan, madalas nai-scam ka, mga kapatid. Bumili ka sa mga legit na bilihan, pero tandaan nyo mga kababayan ko, kung ang package nga, galit na galit tayo kung bubuksan ng ating port ng ating otoridad dahil mawawala yung ating freedom. What if pa kaya mga kababayan ko na ganito ang gagawin? 'Di ba? I-dispose, papakita sa public. I think walang gagawa nito na ibebenta, mga kababayan ko. Dahil unang-una sa lahat mga kapatid, marami tayong mga kababayan ang may pinaghirapan sa loob ng mga gamit na yan. Minsan pa nga, yung mga kababayan nating Pilipino umuuwi sa Pilipinas, ninanakawan pa sa ibang bansa pag nagbababa ng ng bagahe. What if pa kaya yung mawalan ka? Gaano kaya kasakit 'yon, mga kababayan ko? Para sa akin mga kapatid, 'wag po tayong kakagat kapag nakakita tayo na binibentang luggage. It's fake news. Isa po ako sa pinakamananawagan dito sa social media, 'wag niyo pong tangkilikin yung post na 'yan. Mag-ingat po kayo. Delikado po 'yan, mga kababayan.